para maiwasan yung tinatawag na congestion o pagsisikip ng mga aeroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Yung po kasi kung inyong matatandaan na sinasabing dahilan ng pagkaantala o delay ng mga biyahe, meron pong bagong sistema na ipatutupad ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa sistema na yan, hindi muna papayagan lumipad ang mga aeroplano galing sa mga probinsya kung wala pang espasyo para sa kanila sa NAIA. Nakatutok si Leia V. 52.1 million ang kabuang bilang ng passenger movement sa bansa noong nakarang taon. Sa bilang na ito, 19.4 million ang mga pasaherong sumakay o lumapag sa NAIA na siyang pinakaabalang paliparan sa bansa. Kasabay ng paglaki ng passenger volume ang problema ng congestion sa NAIA. Ang mga madalas bumiyahe, sanay na raw sa delay kaya naglalagay na lang daw ng allowance sa kanilang mga schedule. Minsan, nakapag-board na sa plane tapos mag-aantay ka ng 30 minutes to 1 hour bago makapag-take off yung flight because of dun sa traffic sa airport, yung congestion niya. So, even if yung pababa na rin yung aeroplano, may mga times rin na kailangan mo mag-antay sa ere, paikot-ikot yung aeroplano para makahingi lang ng clearance bago makapag-landing. Kung ordinary passenger ka lang, gutom ka nang dumating, nandoon ka, tapos upo ka na doon, mag-aantay ka na without even knowing kung matutuloy ka ba o hindi. Di na raw kailangang magtiis. May bagong sistema ngayon na ipinatutupad ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Coordinated Arrival System. Hindi na raw pwedeng umalis ang eroplano sa probinsya kung wala pang espasyo para sa kanila sa NAIA. Sa kabuuan, 36 arrival at departure lamang ang kapasidad ng runway ng NAIA. Mas ligtas pa raw ang ganitong sistema. For safety reasons, mas mabuti na nasa lupa sila kaysa nasa ere, number one, no? Both for safety and for cost reasons. Diba? Ano ang saysay na umalis sila on time sa probinsya tapos iikot sila dito 30 minutes, 40 minutes? Bunsod ng bagong sistemang ito, nag-adjust na rin daw ang mga airline company. Nagbawas ng flights sa peak hours na mula umaga hanggang hapon. This goes to the benefit of both airlines and passengers, no? Sa mga pasahero, nababawasan yung kanilang delay, nagiging on time yung kanilang paglipad. At sa airline, nakikinabang din sila because an A320 roughly consumes about 7,000 pesos in fuel every minute. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng Philippine Airlines pero wala pa silang pahayag tungkol dito. Ang Cebu Pacific may mga napansin na raw improvement sa procedures na nakatulong din daw sa kanilang on-time efficiency. Bukod sa Coordinated Arrival System, binubuo na rin ng DOTC ang Bill of Rights ng airline passengers. Sa ilalim nito, hindi na raw basta-bastang mababump off ang mga pasahero may confirmed flight nang walang pahintulot nila dahil overbooked ang eroplano. At mabibigyan ng pribilehiyo ang mga pasaherong papayag na hindi makasakay ng eroplano. Leia Alves, Nakatutok, 24 Oras.